Kamusta? Sa video na ito, ipapakita ko ang isang astig na proyektong pwedeng gawin mula sa gulong ng bisikleta. Tanggalin natin ang gulong at interior nito. Susunod, kakailanganin natin ng ilang mga metal na pirasong may habang 5 cm kung saan kailangang butasan ng 3 butas. Sa gitnang butas, ipasok ang bolt at higpitan ito gamit ang nut. Ngayon, ikabit ang pirasong ito sa rim gamit ang isa pang pirasong may 2 butas at 2 bolt. Kailangan nating ikabit ang 8 piraso sa rim. Ganito dapat ang kalalabasan. Tanggalin natin ang nut at kailangan nating ikabit sa hub ang ganitong piraso na winelding ko mula sa metal na strip at bolt na 12 mm. Higpitan ang nut tapos ilagay ang plastic na tubo sa bolt. Kinuha ko ang stand ng bentilador at ipinasok ang gulong na may tubo. Kailangan din natin ng ilang pirasong plastic na tubo na dapat hatiin sa gitna tulad sa video. Mag-drill ng butas sa gitna ng tubo tapos ikabit ang L-bracket gamit ang rivet. Kailangan mong gumawa ng 8 piraso ng ganitong mga bahagi at pagkatapos ay ikabit ang mga ito sa gulong. Sa palagay ko, alam na ng marami na gumagawa ako ng wind generator. Ngayon, kinokonekta natin ang plug sa hub at sinusukat ang boltahe mula sa aparato. Makikita ninyo, ang boltahe ay humigit kumulang 5 volt. Kumuha ako ng plastic na kahon sa likod ng kamera at nilagyan ng 2 clip para sa plastic na tubo. Sa kahon na ito, ilalagay natin ang 2 board na may USB port para iayos ang boltahe sa 5 volts. Ilalagay din natin sa kahon ang bateryang 18,650. Sure. Inilalagay ang switch na may 3 posisyon sa gilid ng kahon. Ilalagay din natin ang TP4000 at 56 na void para sa kontrol ng pag-charge ng baterya. Ang huli namang ilalagay sa kahon ay ang diode bridge na may kapasitor para gawing direkta ang alternating voltahe mula sa dinamo. Ikakabit natin ang kahon sa poste gamit ang mga clip, ipapasok ang wire, puputulin ng sobra at ikokonekta ayon sa diagram sa screen.
Iniikot natin ang takip at sinusubukan na agad ang gawa natin. Ganito ang kinalabasan. Ngayon, kunin natin ang multimeter at ikonekta ito sa ibabang USB port. Makikita ninyo, lumalabas lang ang 5 volts sa port kapag umiikot ang gulong. Kapag ikinonekta sa itaas na port at inilipat ang switch, magkakaroon ng 5 volts doon. Ginawa ang circuit kung saan isang USB port ang direktang kumukuha ng 5 volts mula sa generator habang ang isa pa ay mula sa bateryang na-charge ng generator. Ikokonekta ang 5 volt na bombilya para makita kung paano gumagana. Direktang nakakonekta ito sa port mula sa generator. Ikokonekta natin ito sa port mula sa bateryang china-charge ng generator. Mas maganda ang takbo nito ngayon. Pwede mo lang ilagay ang sariling gawang aparatong ito kahit saan sa balkonahe o sa bakuran para ma-charge ng enerhiya ng hangin ang panloob na baterya tapos magagamit mo na ang kuryente mula rito. Pwede mo rin itong gamitin pampacharge ng cellphone. Kita niyo naman, gumagana lahat ng maayos. Pwede ring diretso sa generator mag-charge, pero mas mainam kung power bank muna ang i-charge bago ikonekta ang cellphone. Maganda ang kinalabasan ng ginawa ko, pero kailangan pang pagandahin. Mas okay siguro kung palalaparin pa ang mga talim. Kung sino man ang may alam tungkol dito, pakisulat na lang po sa mga komento. Maraming salamat sa panonood at paalam sa inyong lahat.